Maagang namulat si Helen sa madilim na mundo ng prostitusyon. Alam rin niya ang husgang matatamasa kung sakaling malaman ito ng mga tao sa kanyang paligid. Ngunit katulad na lamang ng karamihan at sa iisang rason, katulad ng kahirapan. Napilitan si Helen na ibenta ang sarili sa isang bar sa istansya. Ngunit katulad ng hangin na minsan ay hindi nahuhulaan ng direksyon at tadhana na tila naglalaro kung minsan. Sa magulo at amoy alak at mausok na paligid, doon darating ang lalaking sa unang pagkakataon ay rerespeto kay Helen. Ngunit matapos ang isang gabing tagpong iyon, nagising na lamang si Helen na wala na ang lalaki at hindi man lamang niya naitanong ang pangalan. Ang tanging alaala lamang ay ang naiwan nitong pendant necklace na mayroong J na initial. Ngunit sa kabilang banda, naging kontento na lamang si Helen na sa kahit na sa isang gabing iyon, naramdaman niya ang respeto at pagprotekta sa mga kamay ng binata. Helena Magdalena. Palayaw na laging tinatawag kay Helena dahil sa uri ng kanyang trabaho. Alam ni Helena kung gaano karumi ang kalakaran sa club na pinagtatrabahuhan niya. Alam rin niya kung gaano kadelikado ang uri ng trabaho na mayroon. Ngunit dahil sa kawalan ng pera at hindi tinapos ang pag-aaral, doon ay napilitan at naisipan na lamang ni Helena na pasukin ng maruming gawain. Umaga na nang makauwi siya mula sa club. Hilo at masakit ang bagay na iyon sa kanyang katawan. Ngunit hindi alintana ni Helena yun dahil malaki naman ang sweldo niya sa bawat serbisyong ginagawa niya sa club. 1,000 ang table at kung nais pa siyang pagsawaan, minsan 5,000 o kung minsan naman umaabot pa ng 10 kung sakaling 2 gabi siyang magseserbisyo. Para kay Helena, hindi na iyon masama dahil bukod sa nabubuhay niya ang buong pamilya niya sa Trinidad, sapat na rin iyon upang pag-aralin niya si Hiro, ang kanyang kapatid na grade 12 na ngayong taon. Ngayon ka lang pinauwi ng customer mo? Bungad na tanong kaagad ng auntie Noring ni Helena nang maabutan siya nitong binubuksan ang pinto ng kanyang silid. Opo ngayon lang natapos yung trabaho ko. Sagot naman ni Helena at akmang papasok na siya sa loob. Oo nga pala, magbigay ka ng 5,000 piso ngayon. Aba Helena, malaki pala ang kinikita mo sa pagbukangkang mo sa club. Wala ka man lang kusa na magbigay pa ng dagdag. Inis na sambit muli ng tiya Noring niya at busangot na itsura ang itinapon sa kanya. Sa kagustuhan ni Helena na matapos na ang argumento, agad niyang kinuha ang maliit na bag niya mula sa kanyang kanang braso at agad na ibinigay ang 5,000 piso. Doon ay napalitan ng ngiti ang matigas nitong labi na kanina lamang ay nakabusangot. Nang makapasok si Helena sa loob ng kanyang silid, agad niyang hinubad ang suot niyang malaking hikaw at kwintas na nabili lamang na sa bangketa. At matapos yun, agad siyang lumabas dala ang tuwalya at nagtungo sa banyo. Ngunit bago pa man si Helena makatungo sa gawing kusina patungo sa palikuran, doon ay naabutan niya ang kanyang tiyo na si Rodolfo. Malagkit ang titig nito sa kanya. Ganda mo talaga, iha. Kung hindi ko lamang asawa ang tiya Noring mo, tiyak. Isa na ako sa mga lalaking inaaraw-araw ka sa club na pinagtatrabahuhan mo. Puno ng kamunduhan na saad ng tiyo Rodolfo ni Helena. Na agad namang ikinainis ni Helena. Alam niyang hindi karespe-respeto ang trabaho na mayroon siya. Ngunit ang bastusin ng kapwa-pamilya at dugo pa niya, doon mas nainis at nagalit siya at hinarap ang tiyo Rodolfo na nabaldado dahil sa stroke na ngayon ay naka-wheelchair na lamang at hindi na nakakalakad. Masyado na ho ba kayong nag-uulyanin? Tanong ni Helena sa inis na tono. Agad namang napawi ang malaswang ngiti ni Rodolfo dahil sa naging tanong ni Helena. Wala ang tiya Noring ni Helena at nasisigurado niya yun dahil hindi naman siya pagnanasahan ni Rodolfo kung nandito ang tiya Noring dahil tiyak na magagalit iyon. Hindi pa naman, iha, bakit? Kunot ang noo na tanong ni Rodolfo. Tumangot-tango naman si Helena at bahagyang ngumiti.
Baka ho kasi nakakalimutan yung kapatid niyo yung nanay ko at balik kadugo niyo ko. Sambit ni Helena. Ngunit galit na tingin lamang ang ipinukol ni Rodolfo sa kanya. Sabi nito ay bayaran lamang siyang babae kaya kahit sino maaari siyang bastusin at hindi respetuhin. Nang marinig iyon ni Helena, agad niyang tinalikuran si Rodolfo at naligo na lamang. Hindi niya naisip ang patulan ng matanda dahil kung sakaling tumaas ang presyo nito ay tiyak na sa kanya isisisi ng tiya Nuring niya ang lahat. Nang makapasok sa loob ng banyo, agad na tinanggal ni Helena ang suot niyang pangitaas hanggang sa pangibabang tela na nakayakap sa katawan niya. At doon, mabilis niyang pinalagaslas ang tubig sa katawan at madiin na hinilod ng sabon ng katawan niya na tila ba malilinis pa ng sabon ang buo niyang pagkatao. Matapos maligo, lumabas na siyang muli ng banyo at doon naabutan pa rin niya si Rodolfo na ginagawa ang bagay na iyon dito habang nakangisi. Agad na iniwas ni Helena ang tingin niya at mabilis na umalis upang makapasok na sa kanyang silid at makapagpahinga na rin dahil mamayang 7:00 muli siyang makikipagsapalaran sa club upang magkapera. Noong unang tira pa lamang ni Helena kila Rodolfo, akala niya ayos lamang at normal ang ginagawa nito. Ngunit nang lumaki ay napagtanto ni Helena na mali iyon at hindi tamang ginagawa sa kanya ng tiyo. Kaya't kung makakaiwas, ginagawa ni Helena ang lahat makaiwas lamang. Nang tuluyang makapasok sa loob ng silid, agad na nagbihis si Helena at natulog buong maghapon sa kama. Ganun lamang ang sistema ng buhay niya. Uuwi ng umaga at matutulog buong maghapon. Sa gabi naman, doon dilat ang mga mata niya kasama ang iba't ibang mga tao na nakakasalamuha at kung minsan nakakasama rin sa kama. Nang magising si Helena sa mahabang pagkakatulog, doon ay agad siyang dumiretso sa kabinet niya at nagbihis. Hindi niya na inabala pa ang sariling paliguan dahil tiyak na kapag may nag-table at nag-take out sa kanya, tiyak na maliligo siya. Matapos ang pag-aayos, doon ay naabutan ni Helena na nanonood ng telebisyon ng mag-asawa. Kaya't hindi na inistorbo ni Helena ang dalawa at lumabas na ng bahay. Ilang lakad pa ang ginawa niya bago makarating sa sakayan patungong estansya, ang lugar kung nasaan ang club. At matapos ang ilang minutong biyahe sa tricycle, doon ay nakarating si Helena sa trabaho. Wala pang gaanong tao sa loob kaya't agad na nagtungo si Helena sa restroom sa loob at nagpalit na ng damit. Sinuot niya ang spaghetti strap dress na itim at naglagay ng kolorete sa labi. Naglagay rin si Helena ng matamis na perfume sa katawan na pang-akit sa mga kalalakihan na nais na i-table siya. At isinuot ang mataas na heels na nagdagdag ng tangkad sa kanya. At nang lumabas ay mabilis rin na napuno ng tao ang buong club at nagsimula na rin ng sayawan sa maliit na entablado. Kasabay ng kakaibang tunog ay ang hiyawan dahil sa mga kababaihan na ang suot lamang ay talaga namang kakaiba. Habang iginigiling ang mga katawan. Ano bang ginagawa mo dyan? Magtungo ka na rin sa stage at magsimula. Pasigaw na wika ni Esmeralda kay Helena at doon ay halos mapatalon si Helena dahil sa gulat. Entertainer po ako sa ibaba, Madam Esmeralda, hindi po ako sa stage. Paliwanag ni Helena. Nako iha, absent si Carmen, kaya't ikaw na lamang ang pumalit roon sa itaas. Tsaka tamang-tama yung suot mong damit, Helena. Tiyak na marami kang mabibingwit. May mga bago tayong customer ngayon. Baliwala ng manager ni Helena na si Esmeralda. At doon, walang nagawa si Helena kundi ang magpatianod na lamang sa nais nitong mangyari. Medyo kinain pa ng kaba si Helena nang magtungo sa maliit na stage sa harap ng maraming kalalakihan. Dahil sa 2 taon niyang pagtatrabaho sa club, malimit na entertainer lamang at nakatable siya. Ngunit sa pagkakataong yun, bigla na lamang siyang dinala sa stage at doon nakita ni Helena ang mga matang nag-aalab na tila isang mapangtupok na apoy. Kasabay ng mapangakit na tugtugin, nagsimula na nga siyang sumayaw at pinili na lamang ipikit ang kanyang mga mata dahil tila ba napapaso siya sa mga titig na ibinabato sa kanya ng mga tao.
Sa ilang segundong pagpikit at paggiling, nang ibukas ni Helena ang kanyang mga mata sa pinakadulong parte ng club, isang binata ang napukaw sa kanyang mga tingin. Nasa dulo ito at angat na angat ang kulay dahil sa suot nitong puting long sleeve polo shirt at kumikinang sa ganda na relo sa kamay nito. Habang ang baso naman ay may lamang alak. Nagpatuloy lamang si Helena sa pagsasayaw at iniwas ang tingin sa binatang perpekto ang itsura at nagpatuloy sa pagsasayaw. Nilasing lamang ni Helena ang sarili sa mapang-akit na tugtugin at doon habang nagsasayaw sa harap ng iba't ibang lalaki, katulad ng gusto ng karamihan ng katrabaho niyang nagbibigay ng aliw. Nang matapos ang pagsasayaw, agad na naghagis ng pera ang ibang nasa harap ni Helena at mabilis nilang kinuha ang tip na lilibuhanin sa lapag ng stage at matapos ang pagtatanghal, bumaba na siyang muli. Ang daming nakuhang tip ni Helena, nakakainggit. Wika ni Joy na isa sa mga kasamahan ni Helena na nagtanghal kanina lamang. Agad namang napalingon si Helena sa sinabing iyon ng kasama at napatanong habang naglalakad patungo ng CR upang mag-ayos at maglagay muli ng kulerete. Magkano ba ang nakuha mo, Joy? Tanong niya rito. 1,500 piso lang eh. Malungkot nitong sagot. Agad namang kinuha ni Helena ang sobrang 500 sa nakuha niya at bukal iyon sa loob na ibinigay sa dalaga. Alam ni Helena na mahirap ang buhay sa kagaya nila, na presyong lugaw lamang ang benta, kaya't kung makakatulong sa mga kasama, talagang ginawa niya ng bukal sa loob niya. Sobra naman ang pasasalamat ni Joy sa kanya at napayaka pa ng kunin ng pera. Ang sabi ay dagdag panggamot daw iyon sa kanyang kapatid na may sakit. Kaya't gano'n na lamang ang galak nito sa ginawa niya. Nang makapagpaalam si Helena patungo ng CR upang mag-ayos muli, hindi pa man niya naayos ang gulong buhok, ay nauulinigan niya ang isang katok. Katok na tila ba nagmamadali. Kaya naman, hindi na nagsayang pa ng oras si Helena at agad niya iyong binuksan. Nang mabuksan niya ang pinto, bumungad muli ang manager nilang si Esmeralda na tila kinakapos ng hangin dahil sa pagmamadali nito. Pambihira, bakit ka umalis? May nag-take out sa'yo, Helena. Mukhang malaking isda to. Wika ni Esmeralda na tila sayang-saya na hindi naman pinagtakhan ni Helena dahil malaki ang parte nito sa komisyon sa bayad. Nang lumabas sa hallway ng club si Helena, hinarang pa siya ng ibang kalalakihan upang i-take out, ngunit mabilis iyong pinigil ni Esmeralda. Dahil ang sabi ay mas malaki ang naging bayad ng nagsabing gusto siyang i-take out. Naglakad si Helena patungo sa sofa kung nasaan ang nasabing customer. Doon ay agad ng laki ang mga mata niya nang makita ang lalaking iyon dahil ang lalaking nais siyang i-take out ay ang lalaking halos hindi napupugto ang titig sa kanya habang nagsasayaw siya kanina. At nang tuluyan siyang makalapit, doon bumungad kay Helena at mas naaninag niya ang detalye ng binata. Makisig yun. Makinis at maputi ang balat na tila ba isang mayaman ng negosyante na kung hindi nagkakamali si Helena, tama ang kanyang mga hula. Tindig pa lamang, tiyak, wawasakin na siya ng sobra. May itim na itim rin na buhok ang binata na binabagayan ng makapal nitong kilay at kulay asul na mga mata. At nang ibaba ni Helena ang tingin sa kamay, halos napalunok siya sa sariling laway dahil sa malaki at mahaba nitong daliri. Naupo si Helena sa sofa malapit sa tabi ng binata at sinimulan niya na ang trabaho. Isinali niya ang alak sa baso nito at doon ay mas lumapit pa upang akitin ito ng sobra. Helena po, sir. Helena po ang pangalan ko. Wika niya at ngumiti sa binata habang pinagmamasdan ito ni Helena. Nagtaas lamang ito ng kilay at napangisi ng bahagya. Jacob, tawagin mo na lamang ako sa pangalang yon. Wika ni Jacob sa kanya gamit ang malalim na boses. Tumango naman si Helena at ngumiti muli. Ngiti na nakakasiguro si Helena na maaakit ito at mabibighani sa angkin niyang kagandahan. Maraming nagsasabi kay Helena na kakaiba ang kanyang taglay na ganda.
magmula sa tila papel na kutis at tila kulay pulang buhok at matangos na ilong. Ngunit kung gaano karami ang sumasamba sa taglay niyang ganda, ganoon rin karami ang nanghihinayang kay Helena dahil sa uri ng trabaho. Sa ilang minutong pagsalin sa baso at pakikipag-usap ni Helena sa binatang si Jacob, doon ay katulad ng hindi nabago sa kanya. Naramdaman ni Helena ang malaking kamay ni Jacob na hinahawakan ng kanyang mga braso. Kahit na hindi umiinom si Helena ng alak ng oras na yun, pakiramdam niya nalalasing siya sa ginagawa ni Jacob. Kakaiba yun at puno ng pag-iingat, ngunit tila mapanganib dahil talagang kakaiba ang lalaki. Agad siyang hinila ni Jacob sa siko upang mas mapalapit pa siya sa katawan nito. Halos kapusin si Helena ng hangin nang maamoy ang lalaking amoy ni Jacob. Pangmayaman ng amoy na hindi maipaliwanag ni Helena dahil sa ilang lalaki na dumaan sa kanya. Ngayon pa lamang siya nakaamoy ng kakaibang amoy na tila nakakalasing at nakakahumaling. May mga sinabi pa sa kanya ang binata pero litong-lito na si Helena sa ingay at itsura ng lalaking nasa harap niya at nagiinit na rin ang kanyang katawan. Bagay na pinagtataka ni Helena dahil sa unang beses ay naramdaman niya iyon sa binata. Hinawakan niya si Jacob, ngunit napataas si Helena ng tingin nang hawakan nito ang kanyang pulso. Hindi mo ba gusto? Medyo utal na tanong ni Helena sa medyo mapungay na mata ni Jacob na para bang tinamaan na sa alak na kanina pa niya isinasalin. Pero ang naging sagot ng binata sa kanya ay English. Kaya't kurap-kurap lamang si Helena dahil hindi niya maunawaan ang ibig sabihin ng binata. Hindi ko maunawaan, sir. Wika ni Helena nang umisi muli ito sa kanya at binigyan ng nag-aalab na tingin. Tingin na hindi na bago sa kanya dahil sa mga titig pa lamang na ibinibigay sa kanya ni Jacob. Pakiramdam ni Helena, nakayakap na ito sa kanya. Ngunit sa pagkakataong yun, tila ba nakaramdam si Helena ng kakaibang hiya. Hiya na may halong panghihinayang at napatanong siya sa sarili. Bakit ba sa lugar pa tayo ganito nagkita? Sana hindi na lang dito. Wala sa sariling bulong niya sa sarili. At pinagmasdan na lang kung gaano kagwapo ang itsura ni Jacob at kung gaano katikas na lalaki. Hindi na sinundan ni Helena pa ang pangyayari. Napagtanto na lamang niya na hawak na ni Jacob ang kanyang pulso palabas ng club at nagtungo sa malaking parking lot. At doon, bumungad kay Helena ang magarang kotse ng binata. Kotse na ngayon pa lamang siya nakakita at sa lahat naging customer niya, si Jacob pa lamang ang nakakitaan niya ng ganun. At sa postura at kung paano ito maglakad at tumindig, tiyak na hindi siya nagkakamali sa kanyang mga hula. Itinanong pa ni Jacob kung nagugutom siya, ngunit tila ba, punong-puno ang sikmura ni Helena sa pangyayari at sa mga mangyayari. Kinakabahan na para bang nanlalamig siya sa takot. Hindi niya iyon maipaliwanag na ang tanging malinaw lamang kay Helena ay sasakupin siya ng buo ni Jacob at pakiramdam niya mahihirapan siya sa mga mangyayari. Habang nakasakay sa kotse, kita ni Helena ang mga ilaw sa daan na kanilang dinaraanan. Sa walang tigil na pag-uumalpas ng puso, ay halos mabilang ni Helena ang street light sa bawat poste at lugar na kanilang dinaraanan. At nang ibaling niya ang tingin sa binata, kita ni Helena ang bawat sinag ng ilaw na dumadaan sa perpekto nitong muka habang ang mga matang asul nakatuon ng pansin sa kalsada. Ilang minuto pa ay nakaramdam si Helena ng pagbaling at pagpasok ng kotse sa ibabang parte ng isang kilalang condominium sa estansya. Kita ni Helena ang pagbaba ni Jacob at pagbaling nito sa parte kung saan siya nakaupo upang buksan ang pinto. Nang sabihin ni Jacob na sumunod siya, walang atubili si Helena na sumunod sa malalaking hakbang ni Jacob at pumasok sa loob ng mamahaling hotel. Habang naglalakad papasok, agad na nakaramdam ng hiya si Helena dahil sa mga mata ng staff at guard na nakatingin sa kanya. Kitang-kita ni Helena kung gaano siya kababang babae at kung paano siya husgahan gamit ang mga tingin. Hindi iyon batid ni Helena, ngunit ngayon
Tila ba lamunin siya ng kahihiyan sa hindi niya malamang dahilan. Bumuntong hininga na lamang siya upang pagaanin ng hangin sa kanyang paligid. Maya-maya pa, pumasok sila sa elevator. Ilang segundo lamang, bumukas iyon muli at muli na naman ni Helena na sinundan si Jacob papasok. Puro kamanghaan lamang ang nagawa ni Helena sa bawat hallway na kanilang dinaraanan ni Jacob. Dahil ito ang unang beses niya na makakatungo sa isang mamahaling hotel. Dahil karaniwan, mumurahin lamang siyang hotel dinadala ng mga customer na nais na abutin ng dulo kasama siya. Ngunit lahat, ngayon ay kakaiba at hindi niya maipaliwanag ang lahat ng nasasaksihan niya. Nang huminto si Jacob, kita ni Helena ang card na inilagay nito sa harap ng doorknob ng pinto at nang tumunog yun, bumungad kay Helena ang magandang itsura ng loob. Anhin man ni Helena na hindi maging inosente sa mga nakikita. Hindi niya napigilan na kamanghaan ang lahat, lalo na ang loob ng buong lugar. Pumasok si Jacob sa loob at kita ni Helena kung paano tanggalin ng binata ang botones ng suot nitong polo. Kaya naman napalunok siya ng mariin at inihakbang ang mga paa upang mapalapit sa binata. Matapos yun, isinunod naman ni Jacob ang suot na relo at inilagay iyon sa side table at naupo sa king size na kama at ibinigay kay Helena ang nag-aalab na tingin. Agad na nang hina na tila nauupos na kandila si Helena ng mga sandaling yun. Hindi naman nagdalawang isip pa si Helena. Naisip niyang ito lang naman talaga ang habol ni Jacob sa kanya. Ang gawin nila ang bagay na iyon. Agad na siyang lumapit kay Jacob na titig sa kanya. Tila siya lamang ang mundo ng binata sa pagkakataong yun. Agad na ngang pumwesto si Helena upang gawin ang bagay na iyon sa binata. Ngunit naramdaman niya ang malaking kamay na sumakop sa kanyang babat itinaas yun na naging sanhi ng pagtingala ni Helena habang nakapwesto na ng mga oras na yun. Tumigil ang mapaghanap na kamay niya nang magtama ang paningin nila ni Jacob. Nauulinigan muli ni Helena na nagsalita na naman si Jacob, ngunit hindi na naman niya naunawaan ang matigas na English nito. Sa ilang segundong titigan, doon ay unti-unting bumaba ang perpekto mukha ni Jacob sa kanya. Naramdaman ni Helena ang bahagyang dampi sa labi na akala niya makakabuelo pa siya ng hinga. Ngunit hindi niya na iyon nagawa nang ang damping halik naging mas malalim at mapaghanap na. Agad siyang binuhat ni Jacob. Halos mapayakap si Helena sa leeg ni Jacob dahil sa mga halik ng binata na tila ba pumapaso sa kanyang balat at nagiiwan ng marka. Napakaganda mo. Wala kang kasing ganda, Helena. Naulinigan ni Helena na wika ni Jacob gamit ang namumula nitong labi na tila mansanas na sa pula na agad na ikinapula ng pisngi ni Helena dahil sa pagpuri nito sa kanya. Naramdaman ni Helena ang malambot na kobre kama sa kanyang likod nang dahan-dahan siyang inhiga ni Jacob. Nang walang kahirap-hirap gamit ang isang braso lamang nito. Hinalikan siyang muli ni Jacob sa labi na siya naman na sinasabayang muli ni Helena. Ilang sandali pa, hindi na malaman ni Helena ang gagawin dahil matapos gawin ni Jacob ang bagay na iyon sa kanya, ay naabot niya ang dulo. Hindi ni Helena naramdaman ang pagod sa gabing yun. Hindi naramdaman ni Helena na isa siyang maruming babae sa pagkakataong yun. Dahil ingat na ingat sa kanya si Jacob na siyang mas ikinahulog pa ni Helena ng husto. Ngunit matapos ang mainit na tagpo na yun na buong gabi, nagising na lamang si Helena sa malambot at maputing kama na siya na lamang mag-isa at wala na ang binata. Tanging amoy na lamang ni Jacob ang naiwan. Akmang babangon na sana si Helena sa kama nang makita niya ang gold nitong kwintas sa sapin. Kinuha niya iyon ng may ngiti sa labi at tuluyang ibinaba ang yapak sa marmol na sahig. Ilang beses ni Helena tinawag si Jacob sa buong hotel room. Ngunit ang mga ngiti niya, unti-unting napawi nang mapagtanto na iniwan na siya ng binata na mag-isa sa loob ng silid na yun. Ikaw talaga, Helena? Ano pa bang inaasahan mo? Tingin mo, may magseseryoso sa kagaya mo
Nakuha niya na ang nais niya sa'yo kaya't walang dahilan para manatili siya sa kagaya mo. Bulong na pangaral niya sa sarili at dismayadong napaupo sa gilid ng kama habang ang comforter nakabalot pa rin sa kanyang katawan. Nang ilibot muli ni Helena ang paningin sa kabuuan ng lugar, bumungad kay Helena ang makapal na lilibuhin sa coffee table sa kanang parte ng silid. Agad na tumayo muli si Helena at nang kunin ang pera, halos manlaki ang mata ni Helena nang 50,000 pesos na cash ang ibinigay sa kanya ng binata. Agad na nagbihis si Helena at bumaba sa hotel. Umaasa na maabutan pa niya si Jacob sa ibabang parte. Ngunit katulad ng pagkabigo ni Helena na masilayan ang itsura ni Jacob nang idilat niya ang mga mata ng umaga, ganon rin ang naramdaman niya. Bigo siyang abutan si Jacob sa labas. Itinanong pa ni Helena sa gwardiya ang kotse at plate number ng binata. Ngunit naging talunan siyang muli at nabigo sa paghahanap sa lalaking sa unang pagkakataon ay nag-ingat at rumispeto sa kanya na tila ba isa siyang babasaging bagay na dapat ingatan. Agad na pinadala ni Helena ang pera sa kanyang pamilya katulad ng dati niyang gawi. Matapos magpadala sa padalahan ng pera, nagtungo siya sa groceries upang mamili na maraming pagkain at makatulong na rin sa kanyang tiyo. Habang naglalakad sa pamilihan at namimili, patuloy pa rin na gumugulo kay Helena ang itsura ng binata at kung nasaan na ito nagtungo matapos ang pinagsaluhan nilang gabi. Hindi niya maitatanggi na sa mga oras na yun, umaasa siya na masisilayan niya si Jacob ng umaga nang idilat niya ang kanyang mga mata. Ngunit hindi yun ang nangyari. Nang makauwi sa bahay, bumungad kay Helena ang mag-asawa na kumakain ng agahan sa mesa. Hindi naman siya nilingon ng dalawa kaya't ibinaba na lamang ni Helena ang pinamili sa upuan sa sala at dumiretso sa kanyang silid at kumuha ng damit upang maligo at magpahinga na rin. Habang naliligo't nagsasabon ng katawan, doon ay inalala ni Helena ang nangyari ng gabing yun. Halos mapugto ang kanyang paghinga nang malinaw niyang nakita sa imahinasyon niya si Jacob at kitang-kita ang perpektong pangangatawan nito. Hindi ni Helena kailanman ginagawa iyon sa kahit na sinong lalaking nagdaan sa kanya. Ngunit kay Jacob, tila ba higit pa sa init ng katawan ang nararamdaman niya. Nang lumabas sa banyo, doon ay naabutan na naman niya ang tiya at tiyo niya na nanonood sa sala, habang ang mga mata naman ni Rodolfo ay walang mintisang titig sa kanya nang dumaan siya sa sala pabalik sa kanyang silid. Nang matapos si Helena sa ritual niya bago matulog, agad siyang nahiga sa maliit na kama at winaksi ang isipan kay Jacob. 6:00 na ng gabi nang magising muli si Helena. Doon ay tila ba, ganado pa siyang mag-ayos patungo sa club dahil hindi pa rin maalis sa isipan niyang baka bumalik si Jacob at itable siya sa pangalawang pagkakataon. Nandyan ka na pala, Helena. Wala kang customer ngayon kaya't maaari ka na ring umuwi kung nais mo. Bungad na wika ni Esmeralda sa kanya nang makapasok sa loob ng club habang abala sa iba pang customer. Agad namang napakunot ang noo ni Helena at mas lumapit kay Esmeralda upang kumpirmahin ang sinabi nito sa kanya. Maaari na akong umuwi? Wala sa sariling tanong ni Helena nang harapin siya ni Esmeralda. Oo, hindi mo ba nadinig? Pinayaran ng huling customer mo ang buong 2 taon na serbisyo mo rito. Kaya't maaari ka nang umalis. Ipapadala ni Madam Giselle ang sweldo mo ng buong buwan. Paliwanag ni Esmeralda. Si Jacob ba? Si Jacob ba ang nagbayad ng buong taon na iyon? Tanong muli niya. Umaasang tama ang kanyang hula at nang tumango si Esmeralda, doon rin nag-umalpas ang puso ni Helena at kinumpirma na pag-ibig nga ang nararamdaman niyang yun. At nang itanong niya ang tungkol kay Jacob, doon rin tila ba hindi umaayon ang tadhana kay Helena dahil kahit isang ideya sa pagkatao ni Jacob, walang nabanggit si Esmeralda sa kanya. Katulad ng mga sumunod na araw at araw-araw na pagpasok ni Helena sa club kahit pa wala naman siyang ginagawa, walang Jacob na nagpakita sa kanya. Kahit pa ilang beses na ni Helena na itinatanong kay Esmeralda ang tungkol kay Jacob, nanatiling misteryo kay Helena ang paglisan nito at pagtulong sa kanya. Umabot pa ang halos 1 taon at walang araw na hindi pumapasok si Helena sa trabaho upang hintayin ang binata
Pero kung gaano siya kabigo sa buhay, ganun na rin sa paghihintay at sa pag-asang babalik nga si Jacob sa kanya. Habang hawak ni Helena ang kwintas na may initial na J sa kanyang palad, doon ni Helena napagtanto na kung minsan dumadaan lamang ang mga tao sa buhay upang magbigay ng aral at umalis rin kapag alam na nilang kaya na nating lumaban na mag-isa sa buhay. Tumigil siya sa pagtatrabaho sa club at umalis sa Tio Rodolfo niya. Nagpa siya si Helena na baguhin ang takbo ng kanyang pamumuhay at nakipagsapalaran sa Maynila. Dala ang pag-asang makikita niya roon ang lalaking lumipas man ng taon, hindi niya nakalimutan. "Uy, benta mo na lang yung kwintas mo." Sambit ni Minerva kay Helena nang maupo sila sa isang maliit na paresan sa QC. Agad naman siyang umirap sa kaibigan at ngumuso at sinabi niyang mahalaga iyon sa kanya. Nag-usisa pa ang kanyang kaibigan, ngunit katulad ng lihim na pagtingin, ay nanatiling walang imik si Helena at isinubo ang mainit na sabaw ng pares sa kanyang bibig. Pero hindi pa man nakakatatlong subo si Helena ng pares. Agad na tumigil ang mundo niya nang makita ang pamilyar na itsura ng binata na halos 2 taon na niyang hinahanap. Tila nanlamig ang sikmura ni Helena nang napagtanto na ang binata ay kasal na at pamilyadong tao na pala. Hindi rin alam ni Helena ang gagawin ng mga oras na yun. Sa Maynila lamang rin si Jacob kaya't agad siyang umalis at sumakay sa sakayan ng jeep. At doon ay nakarating ng Makati. Hindi na nasundan ni Helena ang oras. Ngunit isa lamang ang malinaw sa kanya nang makarating sa nasabing lugar ng BGC. Agad siyang bumaba sa taxi at bumungad kay Helena ang isang malaking company na sabi sa balita kay Jacob daw yun. Ihahakbang niya na sana ang kanyang mga paa papasok sa loob. Ngunit sa hindi kalayuan ay may humintong isang itim na magarang kotse at nang may lumabas mula sa loob, kita ni Helena ang pamilyar na itsura ni Jacob. Lalapit na sana siya. Ngunit natigilan si Helena nang makitang lumakad sa kabilang pinto at binuksan niyo ni Jacob. Doon ay tanaw ni Helena ang isang magandang babae. Buntis iyon at base sa mga ngiti ni Jacob na nakikita ni Helena, tila ba yun lamang ang mundo ng binata. Bigo na lumuha si Helena habang nakatitig sa malayo at mapait na napangiti at hinila ang kwintas na suot niya lagi at itinapon iyon sa lapag. Tumalikod siya bago pa man siya makita ni Jacob at mabilis na umalis sa nasabing lugar. At matapos ng kabiguan sa pag-ibig ni Helena, doon na ipinagpatuloy na lamang niya ang kanyang buhay sa Maynila at doon na rin nakatagpo ng lalaking iibigin siya ng tunay na hindi hinuhusgahan ng pagkatao base sa kanyang nakaraan.